Network Entertainment. Pero sir, kayo po no bilang Makata no na tula syempre ang pinaka-form ninyo. Nasaan yung pagtutula, sir, pagdating sa mga usaping panlipunan? Parang ano po kaya yung papel na ginagampanan din ng tula o pagtula pagdating sa mga yun, usaping pangbansa? Ako ngayon ang papel ko magtulak ng mga issues na makakatulong para makapagmulat ng tao, mapagbago isip ng tao, yun lang. Hindi issues na awayin mo politiko, ganito. Hindi. Issues para baguhin ang isip ng tao. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Listen up, yo. Sa milyon-milyon nating tagapakinig at manonood ng The Linya Linya Show, maligayang buwan ng wika sa inyo. Ang napaka-espesyal na guest natin ngayon ay haligi ng panitikang Pilipino. Isang Makata, guro, kritikong pampanitikan, dating chairman ng komisyon sa wikang Filipino, isang pambansang alagad ng sining para sa panitikan o National Artist for Literature. Isa siyang tagapagtanggol ng wika, tula at bayan, Ginoong Virgilio Almario, na kilala rin natin sa kanyang pen name na Rio Alma. Welcome po sa Linya Linya Show, sir. Maraming salamat, Ali. At magandang buwan ng wika. Apa. Ang buwan ng wika sa mga tagapakinig ng Linya Linya. Yun. Welcome po dito sa Linya Linya, sir. Sa Salamat. wakas. Opo. Kumusta naman po kayo, sir? Okay lang. Medyo madali lang masamid. At least nasamid na po kayo kanina, sir. Ano, meron po bang ibig sabihin kapag nasasamid? Meron bang Noong ganun? araw ibig sabihin may nakakaalala sa'yo. Pero sa akin hindi. Kasi kung hindi, ang daming nakakaalala sa akin dahil palagi ako nasasamid Baka totoo, sir, na maraming nakakaalala sa inyo, no? Sino kaya mga nakakaalala sa inyo, sir? Gusto na akong mamatay siguro ngayon. Dumadalas, ha? Hindi mukhang di sila na magtatagumpay, sir, ano? So, pero sir, no, medyo kahit na may edad na, matalas pa rin, ano? Meron po ba kayong sikreto? Wala naman. Ang lagay palagi lang ako nagbabasa, nanonood ng TV. Lang ang trabaho ko sa buhay Magbasa, manood ng TV. Kung aalis para makipag-seminar, makipagpulong, makipagkwentuhan katulad nito, ganun lang, magsulat. Yan ang mga activities nyo ngayon, sir. Ganyan. Wala na akong ibang magagawa yun, sa umaga kung madalas, nag-walking lang ako, exercise. Para medyo yung katawan ko kumanggaan. Yung sa pagbabasa, sir, ano pong mga binabasa nyo ngayon? Alam mo, ang ginabasa ko ngayon, inuulit ko yung binasa ko noong araw. Kasi napansin ko marami kong maling interpretasyon doon sa aking pagbasa noong araw. Kaya dapat kong ulitin. Yun. Tapos, mga suggestion na iba. At saka yung mga sinusundan ko siyempre, yung mga Makata dito sa Pilipinas na mga bago. Marami kasi mga bago Saka marami ngayon lumalabas na tula. Kaya mahalaga na yun, ako'y busy sa pagbasa, nagko-komentaryo through my FB. At yun, nakikipag-meeting sa kanila, nakikipagkilala, pag-usap. Sabi niyo, sir, no, marami ring mga batang Makata ngayon. Oo, marami. Sino po yung meron po ba kayong mga ilang pangalang mababanggit na parang napupusuan yung kumbaga kinabibiliban nyo rin? Well, si N. Villasis ang isa sa aking hinangaan ngayon. Si Michael De Lara ko. Si Michael De Lara ko, nabanggit pa. Itong bago naming
presidente ng Lira, si Ariel Durmiendo, Abner Abner Durmiendo, Durmiendo. ano ba? Si RR, Si RR. kagalingan. Ay, kagalingan talaga yan eh. Medyo pinakamalikot ang isip ngayon. Yan po mga yan. Sa mga babae, si Agatha Bagares, si Agatha, ano ba isa? Buen Suceso ba? Or nakalimutan ko na ang pangalan. Dalawang Agatha. Yan, si Mia Sumulong. Siya na rin yan. Ngayon. Nitong recently, yung batch ng aming Lira last year, nakabatch si Michael, si Seo. Si Seo ang isang mukhang may bubuga doon sa kanyang batch. Tapos meron isang taga-Benguet ngayon na mahusay eh. Sotero something. Nakalimutan ko ang pangalan pero husay niya. Gagaling sir, no? And iba doon kakilala natin. So shoutout sa mga nabanggit na mga Makata. Kumpare ko rin yan si N. Villasis. Magaling po talaga. At saka syempre si Kael, no? Na malaki rin ang pag-mentor sa akin at sa linya-linya, no? So, si Rosamond Tuason ba kumpare mo rin? Ay, hindi po. Pero naririnig ko po yung Batch pangalan din niya. mga yan eh. Magkakabatch po yung mga yan. Si Charles Tovilla po. Ayan, Yan. Yan, magaling Husay din yan. 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 Tsaka si Sir Yol Hamendang, yan ang mga Ayan, si magkakasama. Yul. Si Yol. Husay. May lalabas daw pong libro yan si Sir Yol. Abangan nyo rin. Oo nga, inaabangan ko nga eh. So yan po, at buti sir, nakakabasa pa rin po kayo ng mga bagong akda, ano? Yung mga sinasabi niya naman po, binabalikan yung mga dating binabasa niyo. Mga tula rin po ba? Tula at saka criticism. Criticism. Saka nobela. And may ganong, ano sir, no? Parang may ganong aspeto yung tula na pag binasa mo siya sa isang particular na panahon, posibleng mag-iba yung interpretasyon nyo sa kanya Hindi sa lang ibang posible, panahon. talaga nag-iiba. Nag-iiba talaga. Yung second reading mo sa tula, iba talaga sa first reading. Pwede maging third reading. Halimbawa, si T.S. Eliot ay sa aking mga paborito. Saka si Federico Garcia Lorca. Si Lorca, nung basahin ko ngayon, ibang-iba yung aking interpretation sa dati ko interpretation sa kanya. Lalo na dahil nagbago yung tingin ko sa kanya bilang isang Makata. Hindi lang yung si Makata, kundi transgender pa eh. Kaya yun, nag-iiba yung aking isip tungkol sa kanya. Pati yung pagbasa ko ngayon sa kanyang linya, nahanap ko yung mga, alam kong hindi ko kilala siya nung araw na gano'n eh. Kaya hinahanap ko sa kanyang linya ngayon, yung pagkakilala ko sa kanya ngayon. Yun. So kabit din po dun sa ano eh, no, sa nagsulat. Oo. Yung ano, pwedeng Oo, pagbasa mo doon. Marami, oo. Hindi pwedeng mamatay yung manunulat. So parang ano, no, ang galing din sir, no, kung ano rin yung naging evolusyon ng pagkatao or nung taong yon. Posibleng naapektuhan din yung mga akda niya noon. Oo. Halimbawa, si Neruda, kung hindi mo alam yung kanyang istorya, hindi mo magustuhan yung iba niyang tula. Pero kung alam mo yung pinagdaanan niyang buhay, yung iba't ibang yugto sa kanyang buhay, ma-appreciate mo rin yung pagbabago ng kanyang tula. Mula sa pagiging romantiko, tungo sa pagiging sosyalista, komunista, etc. So pagka nagbabasa po ba ng tula sir, ano rin yon? Parang kailangan po yun na makilala mo rin yung nagsulat para kumapal yung pagbasa mo sa tula niya. Kailangan. Kailangan. Although, siyempre, yung pagpili mo ng kanyang katangian bilang isang tao, hindi necessarily yun na makikita mo sa kanya. Yung tula kung minsan ay kabaligtaran ng kanyang pagkatao, nakikita mo eh. So, kailangan talaga maingat ka rin sa pagbasa ng kanyang pagiging tao, pagiging Makata. Sige sir, bago po tayo lumalim sa pag-usap tungkol sa mga tula,
konting backgrounder pa po sa inyo para sa mga manonood natin para mas makilala pa po nila kayo, no? Saan po ba kayo pinanganak, sir, at saan po kayo lumaki? Sa Bulacan, San Miguel, Bulacan. San Miguel, Bulacan. Oh. Kumusta naman po yung nung bata kayo and nung tumatanda po kayo doon? Masaya. Ako ngayon nga bumabalik ako sa San Miguel, Bulacan dahil binabalikan ko yung aking pinagbimulan Yung aking nagdaang panahon. Nakita ko kung paano yung aking bayan nagbago from a very traditional agricultural town na maganda. Ngayon progresibo pero pangit, corrupted. Corrupted. Wala Sirang-sira yung bayan ko ngayon Kaya nga ngayon niisip ko talaga tumulong doon sa aking mga kabataan doon para ibangon ng politika ng bayan namin para magbago. Ngayon, nakakaraang election mukhang nagbago nagbago yung aming mayor dati. Tindero lang ng si Charon. Na yumaman sa Charon yung mayor namin Yung bago po? Yung bago ngayon, iba na. Iba na. Pero noon, ang tagal-tagal noon. 3 terms siya tayo na yun lang nananalo. Kasi I think, isa sa walang ginawa Nako. Oh, Baka sir, malutong lang magsalita. Hindi magsalita. Parang chicharon. Kundi malutong ang kanyang mga binibigay. Malutong. Nako. Hindi lang malutong magsalita. Malutong din ang pinamimigay. Aba, lugi nga talaga. Mahirap talunin. Mahirap talunin. Pero finally, sir, may pumalit na nga. So, mukhang bagong Ano naman kaya ang tinitinda nito, sir? Baka makunat na. Hindi naman, mas bata ito ngayon Mas bata. Kaya mas may pag-asa ako na baka magbago ang politika namin. Kung hindi pa, meron kami mga bagong rin politiko din ng mga bata na mas sinusunod na namin ng karera. Pinupush namin para makilala ng taong bayan. Yun. So sir, bumabalik din kayo sa pinanggalingan nyo ulit, no? Pero after nyo po sa Bulacan, sana po ba kayo nanirahan pagkatapos? Wala na, dito na sa Quezon City. Quezon City po. Ang akin lang linyang na probinsya na nakinala, Bataan kasi doon yung aking misis. Yan. At saka si Balagtas taga roon Kaya mas nagpupunta ako sa Bataan noong araw. Hanggang ito recently. Kasi mas binigyan ko na emphasis yung buhay ni Balagtas sa Bataan kaysa sa Bulacan. Yun. Bakit pala sir, yun nga, parang napaka-rich din ang history ng Bulacan sa Tagalog, no? Sa wikang Tagalog. May marami kasi nanggaling doon Sa lahat ng sa history ng literature, ng tula, halimbawa, ang Bulacan maraming produce na Makata Tsaka mga rebelde. Yung Bulacan mismo nanggaling doon si Del Pilar, Laba, Benigno Ramos. Halos lahat ng mga rebelde nanggaling doon sa Bulacan. Ano meron sa inyo, sir? At doon naman sa aming bayan, yung ating unang composer na kundiman, si Abelardo, Nicanor Abelardo, ayun. Doon yun. So mayaman sa sining ang Bulacan So from Balagtas to Corazon de Jesus, yan ang matinee idol during the American period. Si Benigno Ramos na siyang naging sakdal leader. Si Laban naging hukbalap mo. Joe Masisila naligaw. Grabe, no? Yung mga pinanggalingan. Even, sir, may mga na-interview rin ako dito ng mga mas modern na musikero, mga galing Bulacan din talaga. Yung Orange and Lemons. Oo. Yung very proud Bulacanyo sila.
In fact, may ginawa silang album na tungkol sa Bulacan. Oh, so medyo traditional na mga instruments ang gamit nila. So, ang galing. Feeling ko hanggang ngayon, sir, maraming napoproduce pa rin ang Bulacan. Siguro nga. May time pala, sir, na mga artist ng linya-linya, nagtataka ako ba't puro galing Bulacan. Opo, sir. Opo, graphic artist namin. Ang daming... Ewan ko baka yung Bulacan State University, maraming Oo. art na ano. Yung mga sa painting, visual arts. Yan, visual arts. Visual arts. So, malakas ang Bulacan State University. Saan nga po pala kayo, sir, nagtapos? At ano po naging kurso nyo? Sa UP, UP. Political Science. Yun ang pangarap sa akin ng tatay ko, maging abogado eh. Naayaw ko naman. Bakit naman, sir? Anong bata kayo? Bakit ayaw nyo maging abogado? Nakita ko yung paghihirap niya bilang politiko eh. So, busta ko sa mga politiko eh. Naawa ko sa tatay ko bakit pumasok dun eh. Yung tatay nyo po pala ay politiko. Pero hindi siya talaga politiko. Oo. Nakakuha lang siya kasi mahusay sa sabong eh. Sikat siya sa sabong. So, ang dami niyang kilala dahil sa sabong. Tapos, ayun, kinuha siyang politiko. Hindi naman siya nakahanda sa ganung bagay. Kaya inis na inis siya. Sabi niya, siguro mas pakikinabangan ka pagka sumunod ka sa akin, maging abogado ka. Para mas marunong ka kaya sa akin. Ano po nangyari? Dahil nakita nyo nga yung buhay niya noon. Oo. So, nag-political science po kayo, tapos hindi nyo tinuloy yung abogasya. Ano naman po naging linya nyo nung mga panahon na yun? Nagturo ako. Ginawa ko, nagturo ako. Bumalik ako sa San Miguel. Nagturo ako dahil namatay tatay ko eh. Nanay ko nag-iisa sa bahay. Mga kapatid ko kasi lahat nag-aaral din dito sa Maynila. So ako bumalik sa bahay sa Bulacan para kasama ng nanay ko. At the same time, gusto kong bumalik. Nagturo. So 5 taon ako doon bago bumalik ako sa Maynila kasi ginawa ko ni Bimbinido Lumbera para sa magturo sa Ateneo. Nagturo po pala kayo sa Ateneo. Yun, doon ako inabutan ng Marcelo. So, nung panahon na yun, sir, tuturo po kayo. Aktibo rin po kayo sa sa mga nangyayari sa bansa nun? Oo, kaya pagbagsak ng pagdeklara ng Marcelo, nawala kami. Bibian Lumbera eh. Hindi po kayo inabot? Hindi naman. Nakatago kayo, sir. So, totoo yun, sir. Nung mga panahon na yun, syempre, di ba, nung martial law, maraming mga nawawala, maraming dinadampot, gano'n. So, syempre, naging mainit po ba sa inyo yung administrasyon ng panahon na yun? Hindi siguro mainit sa akin kasi ako, pagkaraan ng 1 taon, lumutang uli ako kasi nagkasakit ako sa baga uli. So, pagkamot ako, nag-asawa na tuloy ako. Pero 1 taon akong walang trabaho. Dahil, yun nga, pagka blacklisted ka nung araw, wala kang, hindi ka makakakuha ng, anong tawag doon, certification sa NICA, General Bear, hindi ka makakapagtrabaho. So, 1 taon akong palamon ng asawa ko. Pero nagturo kayo, sir, sa Ateneo. Gano'ng katagal po kayo nagturo doon? 3. At ano po yung tinuro na? Pilipino. May eskwela ko yan, sila Juan. Sila Paul Dumol, Tony Perez, Apo Hiking Society. Kaka-eskwela yung mga yan. Gulo yan. Nandun po kayo ng mga panahon na yun? Estudyante niyo po? Lahat sila, estudyante ko. Wow, naging estudyante niyo. Sabi yan eh. Pag debate nga yung mga yan, ibang klase yung politika eh. Gulo eh. Kasi kasama rin nila yung mga aktivista ng Ateneo eh. Masok them. So kayo nun, sir, nagtuturo kayo ng Filipino. And then, pagtapos nun, saan na po kayo pagtapos ng Ateneo? Unang kumuha sa akin na nagustuhan ako, Philippine Science High School. Nagpisay po So kayo. kahit wala akong clearance ng military, yung director nagustuhan ako, pinagturo ako doon. Pinilit niyang ako ibigyan ng sweldo kahit wala akong clearance.
Ganun eh. Mm-mm. Mahal ko director na yun eh. Mm-mm. Ilocana kasi yun eh, kaya malakas kay Marcos. Para-paraan lang din. Nagpisa. Nung nandun ako at handle din ako ng workshop para sa mga young writers na pinuntahan ako ni Louis Lagdamio. Isang taong SOCDEM yun eh. Pero nagtatrabaho sa Nutrition Center. Finance manager ng Nutrition Center. Kinuha niya ako as manager of the Book Publishing Corporation. Yun ang Adarna. Adarna. Kaya ang ginawa ko, nag-leave ako sa Philippine Science. Tapos nagtrabaho ko doon. Yun na. Naging kaibigan ko na si Imelda. Galit sa akin, mga aktivista. Paano nga po naging karanasan nyo nun, sir? Siyempre nga, yun, siguro kasamahan mo sila nung mga panahon na yan. And then na-connect naman po kayo sa administrasyon. Paano po naging karanasan nyo nun? Well, yung mga hindi nakakaintindi, naatake ako, siyempre. Saka yung mga inggitera. Ano, mga version lumalabas pati sa dyaryo. Na ako'y nabili na ni Imelda. Nung nagpatay ako ng bahay, binigyan ako ng pera ni Imelda. Hindi alam na inutang lang si GSIS ng asawa ko yun sa SSS. Pero sa kanila yun, binigyan ni Imelda. Mga ganon. Yung mga kasama ko dun sa Adarna nakakaalam. Kasi mga aktivista rin yung sinama ko dun eh. Sila nakakaalam na wala akong kinuhang pera kay Marcos, na yung Adarna Books ay sinikap namin buhay dahil gusto namin. Dahil maganda yung children's book. In fact, ngayon nga lumago na yung children's literature eh. Dati walang bumibili ng children's books. Ngayon, yun ang pinakamalakas ang benta sa lahat ng uri ng libro sa Pilipinas. Hindi textbook ha. Yun, kung hindi namin numpisahan yun, yun ang pinaghirapan namin naumpisa. So, gusto ko rin, kasi yun nga, nakapag-contribute ako, kahit na nakakaaway ko yung mga aktivista. Dahil ng mga akusasyon naman nila na ako pinayaman ni Marcos, hindi naman totoo. Ngayon nga, kalaban na ako ni Marcos. So, grabe na rin inabot niyo, sir, na umikot na. Nandiyan na ulit, no? So, grabe. So, nung simula pa nung kay senior, nandun na kayo. And then yan, balik naman yung junior. So, ano sinabi nga natin kanina, sir, nag-evolve naman ng mga tao, nag-iiba ang mga disposition. I hope so. I hope so. Dahil ito nakaraang kwan, pagkaraan nung Cory Aquino, nung snap election, naging na ako talaga sa politika. Nisikaso ko na lang yung aking pagtuturo, paglilibro, pagtula, pag-workshop sa mga young writers. Ganon, ayoko nang sumangkot sa politika. Pati yung aking dati tumutulong ako sa mga kandidato, hindi na ako tumulong kahit kanino. Hindi rin ako bumoboto na. Bumoboto lang ako pero hindi ko nilalagyan ng boto yung aking dito lang kay Lenny Lee ako bumoto Umayod talo pa. Parang ano ba, sir? Parang ano rin ang meron sa mga Makata na lapitin din talaga syempre. Dikit din talaga sa politika. Hindi mo maiwasan yun pagka ikaw ay social committed Kailangan mong tumulong sa bayan So kung ano yung may tutulong mo nandiyan naman yung mga politiko. Laging nandiyan na umaawit sa'yo. Umaawit. Hindi ka mukha ni Lenny, hindi ako nilapitan yan, ako lumapit yan Kasi ang ginawa namin, nung election na yon, ng kila Lenny,
nag-iipon kami mga dating mga aktivista. Mm-mm. Tapos sabi namin, gumawa tayo ng manifesto. Sabihin natin gusto natin. Padala natin sa lahat ng kandidato kung sino yung magsabi na gusto niya ating manifesto. Yun natin susuportahan. So binigyan namin lahat yung mga kandidato. Si Lenny lang sumagot. Mm. Mm. Lahat walang kan. Mm-mm. So yun. Tama naman yung aming Desisyon. desisyon. Mm-mm. Nagkatugma kami ni Lenny. Pero yun nga, nagkatugma talo rin. Pero grabe sir nung kampanya nga yung tingin ko pagtindig ng mga artists nung panahon na yun. Buhay na buhay yung from different departments, different Saka walang pumipilit eh. Ako, nung ako'y magsimula ng kampanya hindi ako nagkampanyang lumalapit ako, bumubulong sa mga artist. Sila ang bumubulong. Sama ako dyan. Ganun eh. Ang nilapitan ko lang dyan na matagal si si Bencab Kasi ang hirap kunin nun. Hindi nagsasalita Nagpipintas kasi sir, kaya hindi niya siguro. Pero grabe yung puwersa po ng mga artist noon. And sa inyo nga po, kayong mga syempreng mga mas nakatatanda, ang laking influencer nyo rin po sa aming mga bata. Nung nakita rin namin na kayo mismo, na mga tinitingala naming mga artist ay nagvo-voice out ng ng suporta nyo. Ang laki rin po ng impact niya sa mga bata. Si Bencab nga, ayaw din makialam nun Pero nung nandun kami sa Baguio biglang nagsalita. Tawa ko ng tawa. Dahil di nagsasalita man lang yun sa publiko Nagsalita. Si Kidlat naman tahimik. Ayaw doon niya magsalita. Napakahaba naman sinabi. Akala ko pa naman siya tahimik. Pero Ikaw ka ako, Kidlat ka. Pero sir, so parang nagpahinga kayo saglit sa politika, pero nabuhayan ulit kayo kay Ma'am Lenny. Pero sir, di ba nung pagkakaalala ko, syempre nung panahon po ni Pinoy, na-appoint naman po kayo bilang Sa chairman. KWF. Apo. Oo. Ayun. Nung ko nakilala sila, Mikael, sila yung kondon Pero, ang aking palagay kasi, si Pinoy mabuting tao, pero hindi siya good administrator Yun ang kondon Maraming nasira sa panahon niya. Saka si Cory din ganun Pero nila, sila yung mabubuting tao, pero napakawalang yung kanilang paligid Sinira nung kanilang paligid, yung kanilang pagkakataon. Puro corrupt din yung mga mga kuwangko, mga binay, Soto, mga nakasama niya. Kaya talagang dahil doon yung mga tao hindi rin nakuha ni Duterte. Hanggang ngayon, mga Duterte, ayaw maniwala sa mga pamilyang mayaman. Kahit anong sabihin mo, kahit nanalo si Bam at saka si Kiko. Well, dala lang yun ng kabataan Hindi talaga ng mga matanda Marami pa rin niniwala kay Duterte. Bukod sa maraming bagay maraming issue bayan natin una yung issue ng Manila imperialism. Kaya napakaganda na doon sa Davao, mga tao doon, kaya gusto nila si Duterte. Kaya napakita nila na kaya nilang lumaban sa mga taga-Maynila. Si Duterte ganun ganun naka-image Kaya kahit sabihin mo nagulang si Duterte, hindi, mabuting tao sa kanila. Yan ang kanilang Sama lang yan kasi umaaway sa inyo Pero Kasi sa kanila amin, mabait. mabait siya. Maganda rin man ang record niya sa Davao. Napaulan niya Davao Kahit na marami siyang pinapatay doon Kung totoo yung lahat ng AJK.
Kapaulad niya. Kasi nung magpunta ako nung panahon niya sa Davao na mayor siya, grabe, talagang impressive. Talaga yung mga lahat ng tao kong nakakausap, palagi saludo sa kanya. Yung kaibigan ko nandun, saludo sa kanya. Mm. Ngayon nga lang, hindi na. Mm. Pero nung araw, talagang saludo sa kanya mga taga Davao. Mm. Tapos nakita nga nila, napaka-corrupt nung paligid ng mga Aquino Mm. na hindi mapigil. Yun talagang bumagsak yung bumagsak yung ah, kumpiyansa ng tao sa mga dating politiko. Mm. Kaya naghihirap din si Kun ngayon si Bongbong Mm. Hindi niya pa paniwala yung mga tao Mm. Na talagang siya gusto niya magbago. Mm. Mm. Kaya tanongin niya muna, kailangan mapatay muna yung mga Duterte. Kaiba nga rin sir, no? Kasi nga syempre may pinanggalingan yung sa Davao na may napakita. Pero yung itong kay Marcos, syempre mas naaalala ng mga tao yung ginawa ng magulang niya. And then siya naman, wala rin naman, hindi rin matibay yung mapakitang ehemplo niya nung nag-lead naman siya sa Ilocos. So parang, Wala. no, walang makapitan tuloy, ano. Pero sir, kayo po, no, bilang Makata, no, na tula, syempre ang pinaka-form ninyo. Nasaan yung pagtutula, sir, pagdating sa mga usaping panlipunan? Parang ano po kaya yung papel na ginagampanan din ng tula o pagtula pagdating sa mga, yun, usaping pangbansa? Ako ngayon ang papel ko magtulak ng mga issues na makakatulong para makapagmulat ng tao, mapagbago isip ng tao, yun lang. Hindi issues na awayin mo politiko, ganito. Hindi. Issues para baguhin ang isip ng tao. Kasi kung yung tao ay mangmang, kahit anong gawin mo dyan, walang mangyayari Mm. Kaya kailangan turuan sila ng tamang katwiran, ng logic, Mm. ng pagmamahal sa bayan. Walang pagmamahal sa bayan, hirap turo nun Mm. Mm. Kasi walang pagmamahal sa bayan ng ating mga tao. Mm. Mahal lang nila ang Pilipinas dahil wala na sila ibang bayan Mm. Pero in terms of talagang pagmamahal, wala silang ganong attachment Pwede silang umalis Mayaman, mahirap, pwede umalis Mm. Mga mayaman talaga may Kakayahan. kabuhayan sa abroad. Mahirap, overseas workers. Mm. Kaya ang natitira dito yun talaga lang either nagmamahal ka o wala ka nang magawa kasi wala kang ganong pagkakataon kaya nagtitiyaga ka na lang dito sa Pilipinas Mm. Pero kung meron kang pagkakataon, naalis ka rin Mm. Ganun ang nangyayari. Mm. So, kailangan natin talaga, ang term ko dun cultural revolution. Mm. Hindi ka mukha nung kay Mao, kundi cultural revolution in the sense na nagtuturo ka ng culture ng Pilipinas, tinutuwid mo yung kanilang history, tutulo ka ng mga values na mainam, at yung sinasabi nilang mainam kung masama, sasabihin mo kung ano masama. Dahil wala namang values na mabuting 100% Nakukurap yun Mm. So kung paano nakukurap yung values na mabuti, yun ang aking ginagawa ngayon pagpapaliwanag sa aking mga tula at sa aking mga criticism. Yung pagmamahal sa wika, palagay ko ay sandaan lang para sa akin para maituro ko yung pagmamahal sa kultura ng bayan. Wika kasi ang kultura Mm. Kung wala yung wika, walang deposito yung kultura Mm. Kasi yung ating mga visual na kultura na masyadong na-colonize Mm. Hanggang ngayon, yung ating mga visual arts colonial very colonial. Bibihira nakakalagpas dun sa coloniality
ng ating visual arts. Tinuturing pa rin natin maganda talagang galing sa West. Wala pa akong nakitang artist, visual artist natin. Kahit yung pinaka-nationalistic na ang ginagawa niya talaga nanggagaling sa taal na katutubo. Walang ganun Puro West ang inspiration Pero pagdating po sa wika, yun yung... Yun wala yun Wala yun sa katutubo talaga yun Yun ang katutubo na pinipilit burahin. Nilalagyan ng mga Ingles, nilalagyan ng mga na niluloko. Kaya kailangan iayos mo Pag-alam mo yung wika, tapos turo mo yung maganda sa wika na yun para maintindihan nila na nandito pala yung katangian namin andito yung aming pagiging Pilipino Kaya yun ang aking trabaho. Hindi bilang isang politikong kumakampanya kay Leni, kundi politikong nagtuturo ng bagong kultura, ng bagong pananaw sa ating sarili bilang Pilipino. Sa pamamagitan ng tula. Tula at iba pang kritisismo. And sir, parang napansin ko nga rin po itong mga nagdaang mga malalaking pangyayari sa Pilipinas, pandemya, kampanya, na kapag sulat po kayo ng tula. And syempre, dumaan kayo sa panahon na wala pang social media, na sinusulat nyo pa lang po yun. Pero ngayon na nandito na sa social media, paano nyo naman po naisipang gamitin din yung espasyo na to para mas makapagpahayag ng mga sulat nyo? Sa akin palagay kasi, una, nakita ko kung gaano rin yung social media natatamper at nakukurap. Itong nakaraang election nila Leni, talagang doon lumitaw yung corruption grabe, mga trolls. So naisip ko, kahit anong sabihin kong masama yung media na yan, social media, wala akong magagawa. Hindi ako binabasa doon Ang ginawa ko, pinasok ko. Para nagsimula ako ng COVID. Sabi ko, bakit hindi ako tumula araw-araw? Wala rin lang ginagawa. Ginawa ko yun sa loob na isang taon. Nagawa ko. Ngayon, tinutuloy ko na lang. May pangit na tula ako, may magandang tula, palagay ko. Pero nagkaroon ako ng following tuloy. Yun. So, kailangan ko nga ituloy dahil followers ko Hinabangan na. Para na silang nakasubscribe sa inyo, sir, kapag nakalike sila sa inyo, nakafollow. Asan na yung next na tula ni sir? So, pero I think nakatulong nga yan sa inyo, sir. Siyempre, lumawak yung readership nyo. Na siyempre, habang tumatanda, bumabata naman yung mga ibang readers, mahirap na rin silang abutin. Siyempre, kahit na meron kayong mga grupo, lira, may workshops kayo, limitado lang din ang kayang abutin. Pero ngayon, sir, nagkakaroon ba kayo ng interaction sa mga followers nyo na nagme-message sa inyo? Marami nagme-message. Sinasagot ko naman kagad yun. Mga ganun, pinasasalamatan ko kung may message. Tuntuhan naman sila pagka kahit yung thank you lang tuntuhan na yun Mga ganun Sir, ngayon, na banggit nyo na rin to sa ibang interview ninyo at itong ang pag-uusap din natin, yung linya na ibalik ang tula sa puso ng madla. Ano pong pinanggalingan ng linyang ito at ano pong gusto nyong maiparating? Pero una, kasama yan sa aking pag-aaral ng history ng sining sa Pilipinas na naging tagumpay ang mga Amerikano ng panahon ng Amerikano sa pagsira sa katangian ng sining sa Pilipinas. Nawala yung taal na katutubo na palitan ng Ingles ang wika, napalitan ng American values, American lahat from the term of pati beauty, pati truth,
lahat, pati masama, Amerikano ang nagturo sa atin. Sa tula, yun din ang nangyari. Yung katutubo nung panahon ni Balagtas at napalakas during the American period ng panahon ni Jose Corazon de Jesus, natakpan ng modernism. Lalo na dahil yung mga English writers ang naging sikat kaysa sa mga Tagalog writers. Kaya noong 1960s, it was a crucial period. Nung ako nagsimula magtula, yun yung panahon na corrupted na yung tula. Maganda pero corrupted. Hindi Pilipino. Ginagamit lang na image ng Pilipino pero ang substance, ang esensya, Amerikano. Yun yung modernismo eh. So, ganun yung aking umpisa mga tula. So, kailangan ibalik, dahil doon, nawala ng audience ang tula. Lalo na yung mga taga-Ateneo, ang kanilang paraan ng pagtula parang nag-uusap lang sila lagi. Sila. Nawala na yung dating tinutulaan ni Jose Corazon de Jesus na libu-libong tao nakikinig sa kanya. Sa kanyang performance sa Balagtasan, sa kanyang mga pagtula sa piyesta. Pag sinabi ko si Jose Corazon de Jesus, nandiyan na. Dadagsahan ang tao eh. Kinikukwento sa akin ng lolo ko yun eh. Saka nung aking mga nakilala sa Bataan. Alam mo Bataan? Na hindi ka ano-ano si Jose Corazon de Jesus, pero tagahanga ni Jose Corazon de Jesus, mga taga-Bataan. Nagpupunta raw sila pag sinabi, in-announce sa dyaryo na ito si Jose Corazon de Jesus will be in this fiesta, pupuntahan daw ng mga tao, lahat yun, nadagsaan, hihintayin. Usually, siya yung last na tutula sa ating gabi na yun. Nandun yung mga taong ating gabi para hintayin nyo kanya pagtula. Yun naman ang dahilan kaya nagkasakit kagad si Jose Corazon de Jesus. Dahil ang kanyang ugali, hindi siya kumakain habang hindi siya nakakatula. So nagkaroon sila sa bituka na kinamatay niya. Anyway, yun ang aking analysis. So ngayon, kinakailangan ibalik ang tula sa puso ng madla. Ibig sabihin nun, dalawa. Sa tula, kailangan pag-aralan ng tradisyon ng pagtula para yung tradisyon na yun, siyang alam ng mga tao, magamit, mabalik sa mga makata, malaman nila. Halimbawa, yung tugma at sukat lang, marami tayong writers na tumutula, hindi marunong man lang mag-rhyme and meter in Tagalog eh. Puro malayang talaturan lang alam. So, kailangan turuan sila ng ganon. Kalawa, ibig sabihin nun, ibalik ang tula sa puso ng madla. Ibig sabihin nun, hindi lang yung pagbabalik ng tula per se, kundi yung buong kultura, yung buong kasaysayan, yung buong pag-ibig sa bayan, ibabalik mo sa puso ng madla. So, yung substance ng pagtula, dapat na para sa puso ng bayan, hindi para sa iba. Tutula ka para sa bayan, para mahalin ka rin. Mahalin yung tula mo ng bayan. Ang ganda. Ang ganda, sir. At parang bagay sa t-shirt yan, sir. Pero ang ganda nun, sir, no? Yung, sabi nyo nga, no, marami namang nagsusulat, bumibigkas, pero siguro kapos sa pag-aaral sa tradisyon ng pagtula. At hindi nga lang yung bastang pagkatha, no, pagsulat. Siyempre kailangan yon yung foundation ng tugma at sukat. Pero higit doon, o kasabay noon, yung laman nun, no? At kasabay kasi nga sabi ninyo ng wika ay yung kultura natin at yung pag-ibig sa bayan, no? So, yun po yung sinasabi nyong dapat mabalik. And ngayon, sir, yun po yung tinutulak nyo. Parang, in a way, kinakampanya nyo po yung tingin. Paano nyo naman po nakikitang mangyayari yun? Ang aking unang ginagawa,
magkaroon kami ng grupo ng mga makata na kasama ko dun sa ideology na gano'n. Kasi hindi ko kaya mag-isa yun. Kailangan marami kami magsasabi nun. Kailangan marami kami pumunta sa bayan, sa kanayunan, sa probinsya, para isulong yung ganong pangitain o visyon na ng ating literatura. Hindi ganon, sasalungatin mo dun, dalawa eh. Una, yung malakas na colonial mindedness mga teacher at saka ng mga kapwa mo makata. Ikalawa, yung mga tao mismo na walang makain eh, pero mahilig sa tula. Kailan makuha mo yun eh. Sa magitan ng pagtuturo sa kanila, pagbabalik sa kanila nung hilig nila, yung kinatutuan nilang sound, na may laman na iba, isa sa ating kinatutuan nilang sound. Yun ang gusto kong mangyari. So, kailangan mag-organize ka ng maraming workshop, maraming seminars. At malaking tulong dito, mga teachers. Kaya hindi ako naghihinto sa mga teachers eh. Sila yung may contact sa new generation eh. Sila yung mga millennials eh. Yung matatanda, wala na akong pag-asa dun eh. Yung millennials ang hinahanap kong maturuan sila ng pagmamalat sa bayan. Halimbawa, kuwan lang eh, simple lang. Halimbawa, may kampanya ako ngayon. Magkabit ka ng bandera sa harap ng bahay mo, sa harap ng opisina mo. Bakit mo gagawin yun? Tanong po ba yun, sir? Oo. Akala ko rhetorical question. Magkakabit ka ng bandera sa harap ng bahay mo. Oo. Para siguro may sabihin na gusto mong panindigan at malaman ng mga ibang tao. Na, Kung ano man ang pinanindigan mo. well, meron tayong flag day. Mm. Meron tayong week o month na naglalagay tayo ng bandera sa lansangan. Pero bakit hindi natin ilagay yung bandera sa buong taon? Pag sinabi niyo pong bandera, bandila. Bandila. Ay, bandila. Akala ko, sir, ano lang eh. Tarpaulin eh. Watawat ng Pilipinas. Watawat. Okay. Oh. Mm. So may kampanya ako ngayon. Bakit hindi tayo maglagay ng watawat? Nung doon sa amin subdivision ngayon eh, kasama ko mga walkers, sinimulan ko na sa kanila. Nagkawit na. Ngayon, pagka may nakita akong hindi nagkakawit, bakit ka ba hindi nagkakawit? Sabihin sa akin, hindi naman ako kami bayani. Ikaw bayani na national artist ka, kaya kami bandera. Pero kami wala eh. Hindi naman, ordinaryong tao na kami, hindi ka ako. Lahat karapatan ninyo yan. Pakita niyo yung malasakit niyo sa bandera para makita na may malasakit niyo sa bayan. Marami kasi sa mga tao, hindi kilala yung kanilang mga politiko. Hindi kilala ang gobyerno. Kilala lang nila yung bandila eh. Hindi pa nila nakikita araw-araw yung bandila. Kung makita nila araw-araw yun, mas makukonso sila Tama. tungkol sa kanilang bayan. Tama. At kung sakaling gagawa sila ng masama, pag nakita nila yung bandera, baka masama ito sa bayan ko ah. Kakahiya. O kaya yung mga anak nila, magtanong, ano ba ang ibig sabihin niya nanay? Kailangan turo niya. Nagkakaroon siya ng pagkakataon para ipakita yung pagmamahal sa bayan. Yun. Ganda yun, sir. May suggestion ako, sir. Bakit kaya hindi natin ipamigay sa mga delivery rider? Kasi sila yung papunta-punta sa ibang bahay. Sila yung magkakabit. Hindi eh. Mahal din yung malaki eh. Hindi naman maliit eh. Malaki. Yung malaki, totoo nga. Kasi maliit eh. Mura lang yun eh. 100 per con yun eh. Yung pagkain sinasabit sa Flag Day, Oo, malaki yun, sir. Mahal yun. 300 300. sa Lazada. Yun. Simpleng ganun, sir. No? Pero reminder siya. Sinulatan ko nga recently kahapon, pinadala ko na kay Mayor Joy. Sabi ko, mainam siguro lahat ng opisina ngayon, business establishment sa Quezon City, palagyan mo ng bandera para pakita na sila local.
Local lang ka lang binibili. Pinagbibili. Yun, pagkat tinupad niya yun, magiging... Umpisa lang yun eh, ganun Wow, lang eh. maganda. Di ba? And sana sir, yung pinanggalingan ng bandila kung saan ginawa, hindi galing sa China. Oo, dito naman ginagawa yun eh. Dapat dito ginawa. Mamaya meron palang isang factory sa China na gumagawa ng bandila ng Pilipinas. Eh baka mangyari nga yun. Pagkakuan. Oh, pag marami na, pag bulk order. Bulk order sa ano na to, sa China natin sa source. Pero, ang ganda sir nung move nyo na yun, yung kampanya na yun. So dito pa lang sa Linya Linya Show, kasi milyon-milyon na nanonood sa atin sir eh. Oo. Dito feeling ko kapag napanood nila to, magsisimula ng magsabit ng bandila sa ano eh, sa labas. Yun nga eh. Kaya sumulat ako recently eh. Hmm. Ilalabas ko doon sa aking FB yun eh. Na kalayaan nating magpakita ng pagmamahal sa Batawat eh. Kasi nga yung iba akala nila pambayani lang yun. Ako lang may Batawat dati sa bahay ko eh. Eh ngayon eh, mayroon ng 20 eh. Baka naman mga national artist din yung mga kapitbahay. Hindi, mga kapitbahay ko, mga retired yun eh. Mga retired na walkers ko eh. Sila ang kausap ko lagi eh. Kaya sige ka kung magtayo tayo ng bandera. Nagtuwa sila. Lagayan na. Dapat ma-influensya yung mga bata, sir, no? Na maging trend siya sa TikTok para pagka nakita dun sa video, gagayahin ng mga bata. Dapat ganun eh. Ayun. May TikTok po ba kayo, sir? Ewan ko. Wala pa. Gagawa na daw ng TikTok, Ochi. Sa Eileen ang gumagawa niya. Malay niyo, sir, baka doon kumalat, ano? Baka kayo ang unang national artist natin na may TikTok account. Pero sir, no, ano naman, mabalik tayo ng konti sa pagtutula, no? Kasi, syempre, tagapagtaguyod po kayo ng yung parang formalistikong pagtula, no? Na may sukat at tugma. Ngayon po, maraming mga ibang mga modernong anyo ng sining, art forms, na may elementong ginagamit sa pagtula. No? Merong spoken word, merong sa teatro, may improv theater, even stand-up comedy, meron pang battle rap na patula din. At may ano rin yun, may metro din yun sir, eh. may bars, no? And kahit sa memes, no, ginagawa ng linya-linya na may memes na ako, ang impluensya rin sa akin ay pagtula. Kaya may effort din na kahit yung mga sinusulat namin, eh may some form of parang literary device na ginagamit. Anong pananaw niyo po sa ganon? Sa mga mas makabagong paraan ng pagpapahayag na merong impluensya ng tula pero hindi formalistiko. Formalistiko din yun eh. In fact, natutuwa ako na maraming gano'n na ang problema dyan, hindi naman atin yan eh. Mga kuha din niya sa Amerika eh. Mga rap at saka puro Bardic tradition ngayon yan eh. Sa Europe pati eh. Mabalik. Okay lang sa akin yun. Kaya lang, pag pinakikinggan ko sila, sabi ko, ganda naman ninyo yung language nyo. Masyadong bulgar eh. Kung minsan, murahan sila ng murahan, away ng away. Tika ko, lagyan ninyo naman ng konting substance sa iba. Natutuwa daw yung mga tao pagka nagmumurahan sila. Eh, ano ako nangyayari doon? Natutuwa lang yung mga tao sa inyo, wala naman napupulot. Kung sana binibigyan sila ng idea, bakit minumura yung tao na yun? Siguro walang yayon, nagnakaw, o pumatay, o kurap, mga ganun. Pero hindi yung kunyari, bobo ka, eh masama yun, kaya ganun. Walang taong ganun. Pero maganda sir kasi yung linya-linya ngayon ka-collaborate din namin ng pinakamalaking battle rap league, yung Flip Top. And actually sir, sa buong mundo tayo may pinakamalaking parang most viewed na battle rap league sa buong mundo ay nasa Pilipinas. Tutuhanan yun. Kaya ano po malaking achievement din ito sa atin. Pero nagigets ko po yung sinasabi niyo sir eh. Pero
masaya po akong ibalita sa inyo na yung evolution ng battle rap sa Pilipinas ngayon. Siyempre, yung mga naunang mga lumalabas noon na battles, mostly ganon. Pero natututo na po gumagaling sila at nagkakaroon ng laman, nagiging na rin siyang espasyo talaga para maipahayag yung iba't ibang sentimiento. May napupulot ka na rin, gumagaling na rin yung hindi lang yung pagsusulat nila, pero even yung laman, nagiging na rin siyang espasyo sa pagtuturo din sa mga bata. Ayun, kung gano'n na nangyayari, okay yan. Sabi nga nila, yun daw modern balagtasan. Hindi nakako yung balagtasan. Yung balagtasan ng makako, kondin yun produkto rin ng panahon noon Marami naman tayo talagang pinanggalingan na mga debate in poetry Nasa tradisyon kako natin yan Lahat ng mga lumad groups, may kanyang uri ng debate in poetry. Pero yung balagtasan American period yun. O pagkaraan nun, kayo, kung ano inyo naman ngayon, pwede kayo mag-create, mag-invento. Kung yan man ay American period, American tradition, baguhin nyo, gawin yung Pilipino. Unang-una, kung ang gagamitin nyo wika ay Pilipino, magbabago yan. Magbabago yan. Tapos kung ang naman pa ay tungkol sa Pilipinas, magbabago rin talaga. Yun. So kahit na sir, iba-ibang mga art forms yan na posibleng, karamihan ay galing talaga sa Western Pero kung may effort na gawing mas Pilipino, gamitin ang wika natin, at yung sinasabi nyo kanina na yung laman niya ay merong parang balik sa pagmamahal sa kultura, pag-ibig sa bayan, para sa bayan, sa tingin niyo magiging mainam po yan. Oo, ganun lang yun May tinatawag akong naturalization. Pagka naturalize ka, hindi ba? Kung ikaw ay day one, naturalize ka. Sabihin, tinanggap ka na citizen of the people, citizen of the Philippines. Ganon din yung hiram na kultura. Pwedeng ma-naturalize yun. Ibig sabihin, yung hiram, naangkin mo, nabago mo, nalagyan mo ng esensya na iyo. Kaya naging Pilipino. Yun ang naturalization, cultural naturalization para sa akin. Hindi influensya. Yung influence kasi lagi lumilitaw yung nanggaling kung saan nanggaling Yung tarang naturalization, kung ano yung ginawa ng tao, doon sa kanya hiniram. Pero wala naman pure Tama. Culture Lahat hiraman ng hiraman yan Pero yung gumagawa ng panghiram, may ginagawa sa hiniram So nagbabago yung culture. Muunlad. Yan ang plan. So yun ang mahalaga lang sir. Mahirap kapag kinuha mo lang, hiniram mo lang, so wala ka namang ginawang kakaiba doon. Parot ka lang nun Ganun ang ginawa ng ating mga modernist. So, sir, malaki yung papel na ginagampanan ng mga, sabi nyo nga, mga guro, mga makata, and even itong mga ibang artists sa ibang art form para maisa katuparan yung gusto nyo mangyari na pagbabalik ng tula sa puso ng banda. In fact, nanonood ako lagi ngayon ng dula para gusto kong masundan kung ano nangyayari. Una, ini-influensya ko sila na mag-create ng dula tungkol sa ating mga bayani na iba. Ayan, yung Pinkian, ang ganda-ganda nung Galing yan. Yun. Si 1X. Yan, galing yan. Hussein X. Yun nga pala, hindi ko Isa pa yun. Si 1X. Painting din yan, sinusundan ko na Para yung mga bata magkaroon ng idea na hindi sila kasi kinikriticize Yung mga palaging press release na nakikita nila Mga gallery kasi, promote kahit sino, basta mabenta lang Ang ginagawa ko ngayon, kinikriticize ko. Pagka maganda, sinasabi ko maganda, nagagandahan ako. Pero tuloy-tuloy na sinasabi ko, wag naman benta lang lagi. Iniisip nyo lagi, isipin ninyo, paano kayong tutulong din sa bayan?
So sila Garibay, sila, kung ngayon ganun orientation, sila Burlongan. Si Esquillo, gusto ko si Esquillo ngayon. Recently si Roca, Eric Roca, bata lang yun. Pero napaka-conscious siya ngayon sa nangyayari. Pero yung mga ginagawa ngayong paintings, puro criticism sa politika. Baka anti-DDS nga Tsaka Roca, mahuli ka niyan Wala na sir, nahuli na rin. Nahuli na rin yung nahuli na nga Wala na daw, pwede na daw. Baka makawala pa Pero ano sir, no? Iba-ibang art forms na rin yung kinukonsumo nyo ngayon. Kailangan kong puntahan sila kasi walang gumaganon yung mga writers natin, tamad magpunta sa mga makinig ng music. Music sir, meron po ba kayong mga pinapakinggang bago? Oo, nung araw ako unang pumuri kay Kwan si Joey Ayala Nung araw Binigyan lang ako ng tape ni Freddy Salanga, pakinggan mo to. Ba, ganda ka ako bago to ano pangalan to? Pinuri ko na sa akin column. Tandaan ko yun, Joey yun. Unang puri sa Bagong Manila, lumad. galing sa Manila. Taga Davao siya. Oo. Hindi niya alam. Taga Davao din nag-promote sa kanya. Pero tenista rin yan sir, siya. Oo. Sir Joey, nung galing hanggang ngayon, tumutugtog pa po siya. Oo. At saka, marami na na-influensya. In fact, nung nakaraang national artist na naka-elevate siya hanggang third level Muntik na manalo yan Yeah. Oo, Dapat talaga. dahil kinakampihan na lahat ng mga DDS to sa... Pagkakataon na sana ni Sir. Oo nga, naging controversial din niya yung mga hot takes niya nun Ganun ba? Naging controversial din, sir. Pero, naman, sana nagkakausap-usap naman ng mga tao, no? At saka again, nagbabago-bago naman. Pero sir, kanina nabanggit niyo yung pagkikritik. Isa yan sa mga ginagawa nyo. And sinasabi nyo na mahalaga siya, no? And sinabi niyo rin na yung generation ngayon baka hindi na masyadong sanay sa ganun. Ano po bang halaga ng pagkikritik? Ngayon lalo napaka-sensitive sa criticism ng mga tao Ayaw nakikriticize Ako, nananakit ako talaga. Ayaw ko. Kaya bihira yung kaibigan ko Diba? Pero mahalaga sir, mahalaga ang pagkritik para... Oo. Palagay ko, ako natuto sa ganun Talagang kailangan inaaway yung mga bata. Inaaway yung mga matanda. Ganun. Pero hindi yung bastusan. Talagang pinopoint out mo dapat yung kahinaan o lakas. para naman mapabuti, no sir? Kasi nga kung ano lang, tanggap lang ng tanggap. Ay, nako, lalo na ngayon sa mga workshops sa UP, konting madiinan mo lang ng konti ang negative criticism niya, iiyak na yan. Sasabihin na sa ko, inaapi siya. Mga gatekeepers. Yan. Kaya lagi sasabihin ko naman yan. Ba't kayo nag-attend pa ng workshop? Kaya nag-workshop kayo para tumino kayo, hindi naman para purihin lang kayo. Dahil kayo rin mismo, sir, dumaan kayo sa Ganon, criticism, no? Kaya alam nyo rin kung paano, ano. Maghirap sa ganon. Gusto ko kung paano makipag-away sa mga matatanda. Pero mahalaga yung sinabi niyo, sir, no, na mahalaga rin yung banggaan, mahalaga rin yung pagpupuna, pag-aaway, yung friction, ano. Nandun ang nandun ang pag-unlad Kung walang friction, walang unlad. Yung pinkian. Kung may friction, may ano rin, non-friction, sir. Fiction yun. Fiction ba? Non-friction. Fiction ba yan? Sorry. Alam ko may friction tsaka non-friction. Pero tama, sir. Kung ano naman, sir, siyempre, may pagkakataon din kayong makaharap ang mga bata, nag-workshop kayo, may mga napapansin kayo sa kanila na dapat punahin, dapat maitama.
Meron naman po ba kayo napupunan na kakaiba na nagustuhan nyo about etong mga batang henerasyon? Yung meron kasing mga bata na mahilig talaga magbasa. Tunto ako doon. In fact, nagbabasa sila na hindi ko pa nababasa eh. So pag binanggit nila, nung pala ako mag-alungkat eh. Ako natututo sa kanila eh. Ang problema lang doon sa mga ganon, kung minsan napaka-impressionistic na kanilang pagbasa eh. Hindi critical. May nagustuhan lang sila. Kahit yung masamang bagay doon sa nagustuhan nila, nakukuha din nila. Kasi hindi nga critical yung kanilang pagbasa. Yung bang impression lang tinitingnan eh. Na nagpuso lagi eh. Walang utak eh. Kailangan dyan, may puso ka dapat. Pero, pagkaraan ng lahat, kailangan may utak ka rin. Para makapag-teorya ka. Kung puso, laging damdamin yan eh. Laging gusto mo lang yan. Saka pag ayaw mo naman, ayaw mo na. Tama. So kumbaga medyo natural siya sa mga kabataan, sir, no, na kung ano muna yung makita, ano yung maramdaman mo tungkol doon, susundin mo lang muna. Pero habang tumatanda ka, dumadaan ka nga sa mga kasanayan at saka pagtuturo, yung sinasabi niyo mga workshop, critique, doon na nahuhubog yung ano mo, no? Napipino, no? Kikinis. Ang term dyan, nalalalik. Nalalalik. Ganda. Di ba sa tarumpo? Yung nilalik, yung pagka umikot yun, parang hindi gumagalaw. Oo. Yan ang pinong-pinong ikot. Ganda nun, nalalik. Magagamit din yan sa Beyblade niya yun. Yan na kasi yan ang bagong trumpo natin ngayon. No? So kapag yung Beyblade nyo, umabot na sa punto na parang hindi siya gumagalaw dahil sa pino ng ikot niya, nalalik na yun. Nilalik siya. Nalalik na ng gusto. Ganda, ganda sir, ano? Pero sir, no, saya nitong kwentuhan natin and marami kaming nakuha sa inyo. And excited ako syempre, sinakto natin na buwan ng wika. Matagal na naming plano ni Sir to, na udlot lang. No? Ilang years ago na yung dapat naming collaboration ng shirt. Kaya humingi ako ng paumanhin, Sir. No? At salamat sa pasensya ninyo. Pero I think ito na, finally, nasa point na rin ng linya-linya na mas nasa magandang posisyon kami para magawa na tong collaboration natin. And very timely na buwan ng wika at saka nakausap ko po kayo. No? At saka mas naintindihan natin yung ikinakampanya yung linya na at kaisipan, no, na ibalik ang tula sa puso ng madla. So, itong gagawin natin, mapupunta naman siya sa t-shirt. So hopefully itong paglapat natin sa t-shirt, maging walking billboard yung mga taong magsusuot nito para mapag-usapan po yung linya na yun. Yun. At kayo, number 1 model namin dyan, sir, siyempre. Kayo ang magmamodel niyan. Salamat din, sir, siyempre sa tiwala. At saka, siyempre, alam ko nga, isa kayo sa mga modelo ng linya-linya simula pa nung nagsisimula kami. Nakikita ko na si sir na nagsusuot ng linya-linya. Nakadamdamin si sir na gano'n, no? Ay, favorite ko yun eh. Oo. Damdamin. Saka yung makatao. Yung makatao. No? So, salamat sir. No? Siyempre, lumalakas din ang loob namin na magpatuloy na may basbas ni Rio Alma ang ating gawa. At malaking bagay sa amin na finally meron na tayong collab shirt na pwedeng pagsimula ng isa. Tignan natin kung magtuloy pa sa iba pa. No? Pero yun sir. Marami pong salamat. Maraming salamat din. Meron po ba kayong final lang na bilin sa mga makikinig natin? Wala na. Bumili kayo ng linya-linya. Yun na yun. Bumili kayo ng linya-linya. Bumili kayo ng watawat na hindi made in China. At ibandera nyo. Isabit nyo, ibandera nyo. Oo, sa mga garahe ninyo. At para mabalik yung kamalayan natin na mas may pagpapahalaga
sa bayan. Parang yung nakasulat po dyan sa dibdib niyo, sir. Ayan, ang linya-linya. Ay, linya-linya ba yan? Kaya pala pamilyar eh. No, lagit-lagi para sa bayan. Shoutout kay Mayor Lenny Robredo, no, na na-interview din natin. So, shoutout sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng mga kaibigang Makata dyan. Mga nabanggit yung iba dyan. Ano? So, feeling ko kinilig yung mga iba, sir eh. Dalawa lang yan eh. Kinilig yung mga narinig yung pangalan nila, nagtatampo na yung mga hindi nyo binanggit. Sorry, senior citizen. So, yung mga hindi nabanggit ni sir na mga, Makata dyan. Ano lang yun? Senior moment lang. Pero nasa puso kayo. Ay, ano yan? Ay, ayun, tama. Follow ninyo ang page ni Sir Rio Alma, no? At saka yung Filipino ngayon, nakita ko rin yung page ni Sir na yan, no? Tuloy-tuloy doon yung pagpo-post ni Sir ng mga tula niya, ng mga critique niya. Nag-share ba kayo ng mga memes, Sir, ng mga ano lang? wala. Akala ko nag-share ng memes si Sir. So, wala kayong makikitang memes doon, walang fake news, puro mga tula ni Sir na tuloy-tuloy niya pa rin ginagawa. I-follow niyo yan, i-like niyo sa Facebook. Instagram, wala po, no? Meron din. Makatang Rio Alma sa Instagram. Abangan nyo yung TikTok page ni Sir Rio. Gagawin po ni Miss Ayan. Yan. So, Sir, maraming salamat po sa oras, sa tiwala, at sa gabay. Siyempre, sa lahat po sa critique, no? At sa mga aral na nabahagi nyo po. Salamat. Ingat kayong lahat. Maligayang buwan ng wika. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.